Ang ating binibigyan ng pag-aaral ay ang pinakamahabang kabanata, hindi lamang sa Aklat ng Awit, kundi sa buong Biblia. Ito ay binubuo ng 176 verses, ang awit 119. At natatandaan ko ng may isang mangangaral kay daling tignan o hanapin ang Psalm 119 sa inyong Biblia. Hatiin lamang ninyo sa gitna ay hindi na kayo maliligaw. Ang ibig kong sabihin ay kung inyong hahatiin ang Standard Bible sa gitna, ay nandoon lalabas ang Psalm 119. Ngayon, ito ba ay masasabi nating coincidence? Dahil ito ay nailagay sa gitna kadami-daming mga pahina. Kanina tayo ay nagbasa sa Genesis chapter 3 at ang huling aklat ng Biblia ay ang Revelation at ang Psalm 119 ay nasa gitna. Is this a coincidence? At ano ang laman ng Psalm 119? Ito ay ang pagtuturo sa atin, pagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya't kung ito ay coincidence, ang gitna ng Biblia, kung hahatiin natin, ay nagsasabi kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. At itong kabanatang ito ay binubuo ng alpabeto ng Hebreyo. Kung makikita nyo sa inyong Bible, Tagalog man ito o English, ay sa ibabaw ng Psalm 119 ay ang Aleph, at pagkatapos sa verse 9 ay ang Beth. Kumbaga ito sa atin ay ang ABC. Ito ang alphabet ng Hebreyo, katumbas ng ating 26 na letra ng alpabeto sa Ingles at sa Hebreyo ay 22. At kung tatanungin natin, ano ang paraan o bakit na mayroong ganito na tayo mababasa sa Aklat ng Awit at lalo na particularly sa Psalm 119? Bakit nagkaroon ng tinatawag na Hebrew alphabet ng 22 letters? Ang isang pagkakasundo ng mga commentators ay upang tayo ay magkaroon at masanay ng pagbubulay-bulay at ito ay mamemorya natin. Merong nagsabi na ang estilo nito ay upang kumbaga ay upang wag nating makalimutan itong tinuturo na ito. Mnemonic ang isang term na ginamit. Halimbawa ng mga mnemonic ay yung nung panahon ko ay mayroong TGIF. Alam niyo ba yung TGIF? Wala na kayo makikita. Thank God it's Friday. Ayun ang pag sinabing TGIF, ngayon sa atin ay, sa text natin ay merong ATM. Hindi yun ATM machine, kundi at the moment. Ngayon, yung mga ganong mga letra ay nagpapaalala na mayroong kahulugan. At ito ay isang bagay na ma-refresh tayo sa mga salitang yaon. Itong Psalm 119 ay gayon din, na mayroong Hebrew letter at ito ay nagpapaalala ng mga nais na iparating sa atin ng may akda na ito. Meron ding mga nagsasabing mga commentators na ito ay nakatha ng mahabang panahon dahil ito ay 176 verses. At ang isang mapapansin natin dito ay ang emphasis ng Torah sa mga Israelita o sa mga Hudyo. Ngunit ang Torah ay kung bibigyan natin ng definition sa Hebreyo, ay ang ibig sabihin nito ay
turuan, to instruct. Yan ang isang meaning ng Torah. And another ay kapag sa mga Hudyo ay binanggit ang Torah, ang ibig sabihin nito ay ang 5 aklat. Ang unang 5 aklat ng Biblia or the first 5 books of Moses in the Hebrew Bible. At iyan ay ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. May nagsasabi na ang Torah na ito, Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, at Deuteronomy was written approximately 1400 BC. Ngunit hindi lamang na nalilimitahan kapag nababasa natin ngayon sa Psalm 119, kapag nababanggit ang iyong salita, ang iyong kautusan, ay doon lamang sa unang 5 aklat ng Biblia na sinulat ni Moises. Ngayon, sa ating kapanahunan, ay ito ay bumubuo ng buong kautusan at salita ng Diyos. Kaya linawin din natin kapag nagagamit ang salitang Torah. Ngayon, historical background sa aklat na ito. Ito ay nasa ilalim ng Book 5 ng pag-aaral natin ng Aklat ng Awit. Ngayon, sinasabi natin under ng classification ng Book 5 ay ito ang panahon na ang mga Israelita ay post-exilic, sila ay tapos na bihag sa Babylonia at ito ay mahabang pagiging bihag nila, 70 taon, 70 years, at dito ay ating makikita na ngayon sila ay nasa Jerusalem. Sila ay nakabalik na sa Jerusalem. At kung masusubaybayan natin ang kasaysayan ng mga Israelita, kung ito ay Book 5, at ang Book 5 ay nagsimula sa Psalm 107, at sila ay nasa Jerusalem na, ano ang isang struggle ng mga Israelita? Nung sila ay bumalik sa Jerusalem, walang templo. Wasak ang templo. Ito ang ginawa ng Babylonia sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar na samsamin ang lahat ng laman ng templo sa Jerusalem at wasakin ang templo. At pagkatapos ay sa mahabang panahon ng 70 taon silang nasa Babylonia na mga exile, na mga bihag, pati ang pader ng Jerusalem ay wasak. Kaya kung ma-visualize natin ang Jerusalem noon, na noon ay ginagalang at kinakatakutan sa pamumuno ni Haring David, at pagkatapos ang sumunod na kaniyang anak na si Solomon ay binigyan ng kaloob ng Diyos ng karunungan, knowledge and wisdom, kung kaya naging sobrang yaman ng Jerusalem ng kapanahunan ni Solomon. Si David ay isang military strategist at napakagaling sa pakikipagdigma, at ang kanyang mga kapitan o ang kanyang mga opisyal ay napakagaling makipagdigma. Kaya nung panahon ni David, wala nang gustong makipagdigma sa Israel. At ngayon, nang dumating si Solomon, ay wala nang tatapat pa sa kayamanan ng bayang ito. At pagkatapos ng mahabang panahon, ang Jerusalem ay isang no man's land. Wasak. At ang mga naiwan doon, iniwan ng mga Babylonia ay yung mga matatanda na mga Hudyo, mga Israelita, at mga mahihina na mga may sakit. Ngayon, ito ang larawan ng 70 years na mga Israelita ay nasa Babylonia, at pagkatapos sila ay ibinalik ng Diyos dahil sa kanyang tipan na kanyang ibabalik ang mga Israelita. Kung bakit ganito ang nangyari sa mga Israelita ay dahil sa kasalanan ng mga Israelita.
dahil maliwanag ang utos ng Diyos na wala silang ibang Diyos na paglilingkuran at sasambahin, ay paulit-ulit pa rin silang gumagaya sa mga karatig bansa na mayroong mga Diyos-Diyosan, mga imahen na mga ribulto na kanilang niluluhuran at pinaglilingkuran. At ngayon, sila ay nasa Jerusalem na muli. Ano ang nangyari nang ang mga Israelita ay dinala sa Babylonia? Ano ang unang-unang nangyari? Nawala ang kanilang kaharian. Ang ibig kong sabihin, ang kanilang pinagmamalaking kaharian ng Israel ay nawala. Wala na sila may pagmamalaki, sila ay talunan at sila ay bihag. Ang alawa, ang nawala sa kanila ay ang samba. At alam natin ang samba ng mga Israelita sa matandang tipan ay ang animal sacrifices. Ang samba ay may mga hayop at ito'y dinadala sa mga pari at ito'y inihahandog sa Diyos at ang pinapatay ang mga hayop at ang dugo ang inihahandog. At saan ito inihahandog? May templo ang mga Israelita. At dahil sila ay dinala na sa Babylonia at winasak na rin ang templo, wala na silang religious worship and practice na gagawin at ginagawa sa Babylonia. For 70 years, ang kanilang relihiyon ng pagsamba kay Yahweh sa pamamagitan ng animal sacrifices ay nawala. At pagbalik nila sa Jerusalem, naroon ang kanilang kalungkutan dahil ang templo nila ay wasak. Ang mga Israelita, ang sentro ng kanilang pagsamba sa Diyos, ang sentro ng kanilang pag-asa, ay kapag nakikita nila ang templo. Dahil ito ang sinabi ng Diyos na dito mananahan ng Diyos sa kanyang templo, yung ginawang templo ni Solomon. At kung mababasa natin to sa Old Testament, ay nandoon ang glorious description ng nagkaroon ng dedication ang templong ito. At ngayon, wala na ang templo. Isang kapuna-puna under ng Book 5 ang Psalm 119. Dahil ang Psalm 119, ang emphasis nito ay ang salita ng Diyos. Kung mauunawaan lamang natin kung papaano habang tumatakbo ang kasaysayan ng Israelita mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at hanggang sa naging hari ang lahi ng Huda, kung makikita natin ang direksyon na ito, nandoon ang templo sa matandang tipan, nandoon nananahan ng Diyos sa templong yaon, ngunit ngayon wala na ang templo, at ang isang bagay na itinuturo ng Diyos ay hindi ang templong gawa sa bato, kundi ang salita ng Diyos ang siyang kinakailangan na manahan sa isipan at puso ng tao. Matatandaan ninyo ang isang dahilan na kung bakit nainis at nagtatawa na ng mga tao nang sinabi ni Jesus sa templo na naitayo, wasakin niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli. Anong sinabi ng mga taong nasa paligid niya? Hibang ka ba? Kumbaga sa paraphrase ko, 40 years itinayo itong templong ito. At pagkatapos ay 3 araw mo lamang na ito'y itatayo. At naroong sinasabi, ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus, ang templong kanyang tinutukoy ay ang kanyang katawan. Kaya dito ay nasa New Testament tayo. Pero pagdating dito sa Psalm 119, nawa makita natin kung papaano inihahanda ng Diyos ang tao, hindi na sa templong bato, kundi sa totoong templo na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At ano ba ang tawag kay Jesus? And the Word became flesh and dwelt among us.
Si Jesus ang salita ng Diyos. Si Jesus ay Diyos. Kasama niya ang Diyos simula pa ng umpisa at ang Diyos ay nagkatawang tao. Ngayon, dahil tayo ay nasa Old Testament at kung ilalagay natin ang isipan natin sa isipan ng mga Israelita, ay inihahanda sila ng Diyos na sa pagdating ng Panginoon ay naroon ang mahalaga sa atin ay hindi ang mga ritual na gawain ng mga Israelita, kundi ang mahalaga sa atin ay ang pamumuhay natin ng salita ng Diyos. Isang bagay ang tinuturo sa atin ng Psalm 119. Nandoon ang emphasis ng Word of God sa kabanatang ito. Sa 176 verses, maliban lang ata sa isang talata, kung matatandaan ko, sa 122 verse. Pero anyway, sa 176 verses, nandoon ang pagpapahalaga ng salita ng Diyos. Pero, ang buong kabanatang ito ay nagsasabing hindi lamang na tayo ay magkaroon ng pagkaunawa sa salita ng Diyos, kundi ito ay ating sundin. Hindi lamang knowledge, kundi nandun ang obedience. At hindi lamang obedience, knowledge, obedience, ito ay ating ipamuhay. Kaya, kahit na sinasabi nating mahal ko ang Diyos, kahit sinasabi natin na ako ay talagang committed sa Word of God, ang tanong natin ay meron ba tayong obedience sa buong kautusan ng Diyos? At pangatlo ay nakikita ba ito sa ating walk of life? Sa Bible, nababanggit dito yung salitang walk of life. Lumakad kayo ayon sa ganito. Ang ibig sabihin nito ay ang walk na ito ay ang iyong buhay. Alam mo, hindi lamang yung what we profess, hindi lamang yung pinapahayag natin, hindi lamang yung sinasabi natin, ito ang galing sa aking puso. Pero ang tanong, yung tamang salita ng Diyos, yung tamang katuruan ng Diyos na sinusunod natin ay naipapamuhay ba natin? At ito ang emphasis ng Psalm 119. Bakit pinamagatan ko ang aking sermon ng Make Our Heart a Home for the Word of God? Natatandaan ko, si May makaka-relate dito. Hindi ko alam kung born again na tayo noon. Mayroong binili ang aming tatay na parang portrait doon sa aming dining area. Christ is the unseen host. Hindi ko matandaan kung tayo ay born again na noon. Christ is the unseen host of this family. Si Kristo ang di nakikitang talagang aming pinuno o ang padre de pamilya sa tahanang ito. At iyon ay nakalagay sa harapan ng aming dining table. Ang ibig sabihin, ang tahanang ito, si Kristo, ang siyang host o ang siyang mayroong na siyang Panginoon sa tahanang ito. Ngayon, sa aking sermon, ang sinasabi ko ay gawin natin na ang ating puso, na ang salita ng Diyos ay manahan sa ating puso. Ito ang aking sermon sa umagang ito. Pakinggan po ninyo ang salita ng Diyos simula sa awit 119, talatang 9 hanggang talatang 16. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang dakilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinahanap kita ng buong puso ko, o wag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, upang wag akong magkasala
laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinahahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patotoo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay-bulay sa mga tuntunin mo, at igagalang ang mga daan mo. Ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Palain nawa tayo ng ating Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na kasulatan. Ano ang nais kong ipangaral sa umagang ito? Ang pagsisimula ng maaga. Dahil dito ay nabanggit dito ang kabataan. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan. Kaya ang sagot dito sa verse 9, naroon ang tanong at ang sagot sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Kaya tingnan ninyo ang idea nitong talatang 9 hanggang talatang 6. Narito ang katuruan that we begin early in understanding and following God's Word and God's will, dahil ito ang magbibigay talaga ng tunay na kagalakan at tunay na kahulugan ng buhay. Hindi ito lamang dahil sa mga kabataan. Bagamat oo, I would admit na itong talatang ito, verses 9 to 16, ay patungkol sa kabataan, ngunit kung ating lalahatin, maaaring sabihin nyo, paano kami, pastor, very senior, di etchapwera kami sa sermon mo. Ang punto nito ay, ikaw ay bata, o ikaw ay hindi na bata, o ikaw ay matanda na. Ang sinasabi dito ay magkaroon tayo ng pagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos. At kung ikaw ay na-born again, sa anumang edad, maaaring masabi natin na ito ang iyong simulain na magiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Huwag ka nang anong tawag doon, urong-sulong, atras abante sa buhay ng isang pagiging anak ng Diyos, kundi simula ng iyong pagiging anak ng Diyos ay magkaroon ka na ng pagnanasa na ingatan ang salita ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong puso. Dahil dito mo makikita ang tunay na kahulugan ng kagalakan at ng kahulugan ng buhay. Ang mga kabataan ang unang-unang sinasabihan nito. At bakit kabanataan ang unang sinasabihan nito? Dahil ang mga kabataan ang talagang napakadaling gumaya at sumunod at mahatak ng sistema ng mundong ito. Ang mga Puritan preachers, alam nyo, ang mga Puritan preachers and Puritan writers ay nagsimula ng 17th century at noon pa man ay sinasabi na nila, mag-ingat kayo dahil ang sistema ng mundo ay sobrang sama. At kayo ay huwag magpatulog-tulog dahil ang akala nyo kayo ay binabarkada at kinakaibigan ng sistema ng mundo. Ngunit ang katotohanan niyan, at ito ang mga Puritan preachers, ang kanilang pinangangaralan ay ang mga kabataan sa iglesia. At ang katunayan niyan, kayo ay hinahatak at dinadala sa gawaing putik at kasalanan at karumihan. Ngayon, 17th century ito. 2025 na tayo. May pagbabago ba ang sistema ng mundo? Kanina nabasa natin ang Genesis chapter 3. At doon sinabi ng Panginoon kung ano ang mangyayari, ano ang naging resulta ng kasalanan. Ang pinakaaba ay yung ahas, gagapang, at ang alabok ang kanyang pagkain. Kaya alam na natin kung bakit sila nasa lungga ng lupa nakatira. At hindi lamang yung ahas,
ang lahat ng mga hayop ay pasok sa pagbabago ng sumpa. Kung ang lahat ng mga hayop, ano pa kaya ang mga tao? Kaya nga, ang babae, kapag siya'y naglihi, mahihirapan. Si Adan ngayon ay pagpapawisan at mahihirapan ng kanyang pagkukunan ng kabuhayan. Noon pa man. At ito ay dahil sa kasalanan. Sa umagang ito, ang emphasis ay nasa mga bata. Kaya nga, kabaligtaran, kung ikaw ay bata, magsimula ka ng maaga sa salita ng Diyos. Bakit? Tayong mga magulang na malalaki na ang mga anak, nakita ba ninyo kung ang ating mga anak ay sinimulan natin na magandang simulain? Nakita ninyo, kung tayo, wag na lamang yung mga anak natin, tayo kung nahubog tayo ng ating mga magulang na magandang simulain. Yung mga kwentong ikaw ay pinapatpat kapag ka alas 8 na, nasa kama ka pa, gising. Yan yung mga nung araw. Pagkatapos, inspeksyonin ng magulang yung kama mo. Kinakailangan, nakaligpit na yung iyong kama, maayos na iyong kama. Ibang-iba sa mga kabataan ngayon. Parang ang higaan lang ay hindi maayos. At maaaring masabi, tatay mo kasi parang sundalo. Pero napansin ba ninyo ang mga anak na hinubog ng mga magulang hanggang sa paglaki nila, dala-dala nila ang mga magagandang disiplina sa buhay nila. Kaysa yung, bahala ka, nagtitiwala ako sa isipan mo, di ba? May isip ka naman eh. Alam mo naman kung anong tama at mali. Sa mga bata, kinakailangan nila ng paghubog. Kung kaya't ang magandang simulain sa mga bata ay magbubunga ng maganda. Ngunit, ang pangit na pamumuhay ng mga bata ay mahirap basagin at mabago kapag hinayaan natin ito sa kanilang buhay. Ang Hebrew alphabet na Bet, alam ba ninyo na isang kahulugan nito ay house? Beth is also a word that means a house. Kaya, is it again by coincidence na itong verses 9 to 16 ay ang letrang Beth na ang isang kahulugan ay ang bahay, na ang biin ay ang salita ng Diyos? Muli, tayo po ay pinapalalahanan na ang puso natin, nawa, ang laman ng puso natin ay ang salita ng Diyos. Na ang bahay ng salita ng Diyos ay nasa puso natin. Gaano kahalaga ang puso ng isang tao? Matatandaan ninyo, si Jesus ay gumawa ng isang talinhaga patungkol sa demonyo o mga evil spirit sa buhay ng isang tao. At nais kong basahin lamang sa inyo ito sa Lucas chapter 11, Lucas 11, at ito ay nasa talatang 24. Luke 11, verses 24 to 26. At babasahin ko sa wikang Tagalog. Kapag ang masamang spirito ay lumabas sa isang tao, gumagala ito sa mga lugar na walang tubig at humahanap ng mapapahingahan. At kapag hindi nakatagpo, ay sinasabi nito, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. At pagdating nito, ay natagpuan itong nawalisan at maayos na. Ngayon, doon sa verse 24, saan ba nananahan ng masamang spirito sa
buhay ng isang tao sa puso, di ba? Ngayon, ang talinhaga ng Panginoong Yesus dito ay lumabas ang masamang spirito sa buhay ng taong ito at alam natin ito ay nasa puso. Hindi yung tumitibok na ang puso ng ating katawan, kundi ito yung sentro at buod at parang gitna, pagkatao natin. At dito nananahan ng masamang spirito at sa pagbalik niya, tingnan nyo, ang ginamit, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Ang puso ng isang tao ay maaari ding sabing bahay. At pagdating nito sa verse 25, ay natagpuan itong nawalisan at maayos na. Kaya't umalis siya at nagsasama pa ng 7 espiritu ng higit pang masasama kaysa kaniya. Sila'y pumasok at tumitira roon at ang huling kalagayan ng taong iyon ay masahol pa kaysa ng una. Ano ang punto ko dito? Kung minsan ang akala natin ay ganun lamang kasimple na kilalanin at alamin natin ang salita ng Diyos. Of course, alam natin na ang katuruang ito ay isang tao na hindi mananampalataya. Marahil, siya ay nakadalo ng ganitong pagtitipon at marahil nagkaroon siya ng pansamantalang pagsisisi at marahil sinabi niya na, hihinto ko na yung ginagawa ko. Narinig ko doon sa mga ngaral, masama yung ginagawa ko at ayoko na. Pero hindi naman talaga siya nagkaroon ng kababaang loob at hindi naman siya nagkaroon ng pagsampalataya sa Panginoon. At hindi siya talaga naging anak ng Diyos. Pero, nagkaroon siya ng conviction, nagkaroon siya ng resolusyon na ayoko na. Marahil, tumino siya ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Pero, walang laman ang kanyang puso. Kaya, tingnan ninyo ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Lalong magiging masama yan. Palagi ko, meron kayong kilalang mga taong ganyan, nag-professing, nagpapahayag, na siya'y naliwanagan, siya ay nagmamahal sa Diyos, ayoko na yung aking dating ginagawa. Pagkatapos ng 1 taon, mas masahol ka pa ngayon ah. Dahil hindi ganyan ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay pinananahanan siya ng Espiritu Santo. Ang ibig kong sabihin, ang bahay niya, ang puso niya, ang nananahan doon ay ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit na nananahan doon sa isang ipinanganak na muli ay magkakaroon ng kauhawan na salita ng Diyos. Sa isang puso dito sa binigay ng Panginoong Yesus na talinhaga, ang makapagpapalayas lamang ng napakaraming evil spirits sa puso ng taong yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang Diyos, God alone can cleanse the heart. God alone can cleanse your house, your soul. And God does this through the agency of His Word. Kaya nga, tayo, kapag tayo nag-iebanghelyo at binuksan nila ang kanilang pintuan sa atin, ang gusto nating unang mangyari, Bible study. Karoon tayo ng Bible study para makapasok ang salita ng Diyos sa kanilang tahanan at hanggang sa kumilos ang Diyos, ang Espiritu Santo sa kanilang buhay. Kaya't, ang punto nito ay, when should we begin? Ang aking sagot sa araw na ikaw ay naipanganak na muli. Start young. Magsimula ka ng bata, magsimula ka ng maaga. Hindi ko alam kung kayo'y nakarinig sa mga magulang nyo o maaring isa kayo sa nagsabi nito, hayaan nyo na muna sila, bata pa yan eh. At pagtanda niyan, mauntog na rin yan sa kanilang kalagayan at lalapit na sila sa Diyos. Para bang ganito? Hayaan nyo na mga bata, mamuhay muna sila ng kamunduhan. Pagtanda niyan, tsaka lang sila lalapit sa Diyos.
Taliwas, di ba? Napansin nyo, taliwas sa sinasabi sa Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan. At ang sagot sa pamamagitan ng pag-iingat ng salita ng Diyos. Ang halimbawang makikita natin na bata na nahubog ng bata ng salita ng Diyos ay sa Old Testament pa ito, ay walang iba kundi si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan. Ano ang ating makita kay Daniel? Dahil nakita ni Haring Nebuchadnezzar na gifted itong si Daniel, mayroong talino at pagkatapos ay pati ang kanyang mga kaibigan at sila ay inalagaan at para dalhin at magtrabaho sa council, sa konseho ng hari ng Babylonia. At ang pagkain na inihahandog sa kanila ay pagkain masasarap. Pero dahil si Daniel ay isang Israelita, mayroong mga ibinigay ang Diyos sa mga Israelita na maaring kainin at hindi maaring kainin. At ang sabi ni Daniel ay, hindi namin kakainin ito. Dahil mayroong kautusan na maaari lamang kainin. Alam niyo yung panahon natin ngayon? Kosher, di ba? Minsan sa mga, nakita niyo, may nakalagay na kosher. Yun yung mga ayaw kumain ng mga pagkain marurumi. Ngayon, hindi na tayo under ng kosher dahil tayo ay under na ng bagong tipan ng Diyos. Under tayo ng covenant of grace, wala na ang pagkain. Pero noon, sa matandang tipan, ay naroon na sila'y iniingatan. At natatakot ang nagpapakain sa kanila, baka mangayayat sila. At ang nangyari ay mas lalo pa nga silang lumakas at naging malusog. Ito ang halimbawa ng isang young man na nahubog ng salita ng Diyos. Kahit na siya ay naglilingkod sa isang hari na pagano, pero hindi niya kinompromiso ang kanyang pananampalataya. Tingnan nyo hanggang sa pagtanda ni Daniel. Nung siya ay tinapon sa den, dahil ipinag-utos na ang sasambahin lamang ay ang hari, at nakita yung mga naiinggit kay Daniel, ay nakikitang siya ay sumasamba at binubuksan ng bintana at humaharap sa east. Ba't humaharap sa east? Nandun kasi yung Jerusalem. Nandun kasi yung templo. Doon sinabi ni Yahweh na ang kanyang ngalan at doon siya mananahan. Kaya si Daniel kapag nananalangin, nakaharap sa east. At dito siya nahatulan ng ipapalapa sa mga leon. Kahit na siya ay matanda na. Kahit alam niya ang leon ay lalapain siya. Pero hindi niya tinalikuran ang kanyang pananampalataya. Simula bata hanggang sa pagtanda. Pag binabasa ko ang mga reports ng mga churches sa abroad, wala na raw mga bata doon. Kaya nga, ang sabi ng mga members, paano pag nangamatay na tayong lahat? Panay upuan na lang ang church pews. Wala na mga batang pumapasok sa kanilang iglesia. Dahil ang mga batang gusto ay wag mo akong pakialaman. Ang gusto ng mga bata ay yung damdamin, yung pakiramdam nila. Ang ginagaya nila ay ang mga taong walang Diyos. Kaya nakakatakot kapag ang mga bata, ang barkadahan ay mga unbelieving friends, saan ka hahatakin? Halimbawa, ako'y nagugulat, tatanungin ko, Ning, ilang taong ka na? Yung mga dumadaan sa amin. Kasi merong siyang boyfriend, akbay-akbay. Ba't ko sinasabing, Ning, ilang taong? Kasi humingi sa amin ng kamyas. So para bang regular nakikita ko siya na pwede ko siyang tanungin. 14 po. Ilang taong ka na yung lalaki? 15 po. Parang ayaw mo lang pakawalan yung babae. Dahil may mga babae nagsasabing, gusto ko na may magpoprotekta sa akin dahil hindi ko naranasan yan sa aking magulang. O kaya,
Dahil kapag nagsasama-sama kami, ako lang ang walang partner. Di ba? May outing kami, ako lang yung nag-iisa. Silang lahat ay may partner. Tapos sasabihin ng mga magulang ng mga unbeliever, hayaan nyo na muna. Hayaan nyo ma-experience nila ang alin. Ano, hayaan nyo ma-experience muna nila ang alin. Ibang-iba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Maring, ang pakiramdam ng mga kabataan ay hinihigpitan sila, pero ang totoo ay inaakay ka sa totoong kahulugan ng buhay. At kadalasan, makikita natin, pag ang mga kabataan ay lugmok na sa kamunduhan at kasalanan, napakahirap ng umahon. Diyos na lamang ang makagagawa sa kanila ito. Hindi ko sinasabing kung hihigpitan natin ang ating mga kabataan, magiging matuwid sila. Dahil alam naman natin na maaring ang puso nila ay may 7 masamang spirito nasa loob. Tama? Magaling lang silang sumunod sa iyo dahil maaring kahit papaano ay bibigyan mo ako ng pera o merong ibang paraan pag ako'y humiling. Pero paglabas sa tahanan, nandun na yung 7 masamang spirito na gumagalaw at iba-iba na ang nasa isip. Ilan ang mga kabataan natin dito? Kaya ito ay isang seryosong usapin. Halimbawa, ako'y lungkot nung May 1 na may namatay na mag-asawa sa SCTEX. Iniwan ang kanilang anak. Hindi ko alam kung saan patungo yun, pero alam ko holiday. Kaya, sila'y, isipin nyo, simpleng vehicular accident na sila'y binangga at sa lakas ng impact, ay yung nasa likuran ay namatay on the spot. At kung nakita niyo sa video, nandun pa yung nanay. Nandun pa yung ano yung kanyang ulot buhok. Ganun lang. Kung kayo ay patungo sa outing, sa bakasyon, at ganun lang, kayo'y namatay. Nakita niyo kung gaano kaseryoso ang pinag-uusapan natin. Ang sinasabi nito, paano pananatiling dalisay ng kabataan ng kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinahanap kita ng buong puso ko o wag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Alam niyo ang prescription sa mga kabataan na wag tuloy-tuloy na mahulog sa kasalanan? Itanim ang salita ng Diyos, ilagay ang salita ng Diyos, itago ang salita ng Diyos sa iyong puso. Dahil kapag ka ikaw ay nasa oras ng harapan ng tukso at kasalanan, ang tanging kakapitan mo ay ang salita ng Diyos. Sa verse 12, purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Purihin ka, Panginoon, kasama sa buhay ng kabataan ang pagpupuri sa Diyos. At kasama sa buhay ng kabataan ang pagdalo sa ganitong pagtitipon at pagsamba sa Diyos. Salamat, kahit kaunti lamang tayo sa panambang ito ay meron tayong mga bata, meron tayong mga single, meron tayong mga kabataan. At nawa, marami pang akayin ang ating Diyos
ng mga bata upang sila ay masanay makarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Maibalik sa atin ang ating Sunday school, ang children's school. Magtayo ang Diyos ng isang kapatid na meron talagang puso na kung pababayaan ng mga bata sa kanilang pamumuhay, sila'y mapapahamak. Magkaroon ng puso na importante kahit sa mga bata. Ang ganitong uri ng pamumuhay. Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ang samba sa Diyos, kinakailangan kasama dito ang salita ng Diyos. Ipinapahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Inuulit-ulit. Malaki na ang pagkakaiba ng aking memory level. Kaya nga't kuminsan ay kailangan balik-balikan. Ipinapahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas at ng bibig mo. Natanong niyo ba minsan kung bakit ang mga pastor sa lokal na iglesia ang mga mas maalam na salita ng Diyos? Una, dahil ang mga pastor ay mas mahaba ang panahon ng pag-aaral at panalangin, pero hindi lang yun. Dahil yung kanilang inaaral ay ipinangangaral nila. Anong ibig kong sabihin? Isang bagay na binabasa mo at pinagbubulay-bulay mo ang salita ng Diyos. Alam mo, pero kung hindi nyo ito pinapahayag, ay mabilis din itong mawawala. Ang mga nag-aaral at ipinapahayag ang natutunan ay mas matagal o ang retention rate ay mas matagal. At itong sinasabi niya, ipinapahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Hindi lamang nire-recite ko ito, kundi ito rin ay binabahagi ko sa ibang mga tao. Marahil sa aking experience, ganito ang aking naranasan. Yung natutunan ko, ang bilis kong isalin at ituro sa iba. Kahit pinagpa-practicean ko sila, hindi nila alam. At bilang huli, ako'y magagalak sa iyong mga tuntunin. Hindi ko kakalimutan ang iyong salita. Meron ba tayong ganitong kagalakan, kasalita ng Diyos? Araw-araw, ito ba ang ating pinagbubulay-bulay? Sa verse 14, ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga salita, ng iyong mga patutuo. Tapos may inihambing dito, gaya ng lahat ng kayamanan. Sino ang di nagagalak kapag kayo ay binigyan ng kayamanan? Palagay ko, pagka hindi ka nagalak, sabi ko nga sa'yo, may kapansanan ng isip mo. Dahil natural sa isipan ng tao, normal sa tao, na kapag biglang, ayan, sa'yo na, 1,000,000. Tapos sisimangot ka, aawahin mo pa, bakit mo ako binigyan ng 1,000,000? Palagay ko, kapag ganyan ang tao, kailangan mo ng doktor. Pero, ibig sabihin, normal sa atin ang kayamanan. Kapag meron tayong kayamanan at tayo ay normal tayong maging magalak sa kayamanan. Pero ang sinabi dito, siya'y nagagalak sa daan ng salita ng Diyos, gaya ng lahat ng kayamanan. At siya'y nagagalak sa mga tuntunin at hindi niya kalilimutan ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay nagpapahalaga sa tunay na kagalakan at tunay
na sinasabi nating abundant life. Ang sinasabi ng Diyos ay sa puso natin, manahan ang kanyang salita. Mamahay o tumahan na parang isang bahay ang salita ng Diyos sa ating puso. Hindi nangangako ang salita ng Diyos na ang lahat ng buhay mo ay magiging mapayapa, masaya, sweet sailing, swift, and peaceful. Ngunit, ang ipinapangako ng Diyos, anuman ang iyong hinaharap, ikaw ay magtatagumpay. Aakayin ka niya. At ang mga bagay na hakbang na ating isagawa sa buhay natin ay una, magkaroon tayo ng pagpapahayag nito. Si Martin Luther nagsabi, ayon kay Martin Luther, meron daw siyang napapansin ng mga tao, ang galing daw magsalita ng Word of God pero wala naman sa puso. At meron din naman daw na nasa puso ang salita ng Diyos, takot naman ipahayag. O hindi naman naririnig na ito ay kanilang ikino-confess. Natandaan nyo sa Romans chapter 10, verse 10, it is not enough to believe with our heart unto righteousness, but unless confession unto salvation is also made with the mouth. If you believe in your heart, kung ikaw ay sumasampalataya sa iyong puso at ipinapahayag mo na si Kristo ang iyong Panginoon, maliligtas ka. Number 1, makita sa atin ang pagbubulay-bulay. Makita sa atin ang verse 13, ipinapahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Verbalize it. Teach it. I-share mo ito. Number 4, verse 14, ako'y nagagalak. Nagagalak ka ba sa salita ng Diyos? Ito ba ang natural tendency mo na mayroon kang kagalakan sa salita ng Diyos? Talatang 15, may pagbubulay-bulay ka ba sa mga tuntuning ito? Pinag-uusapan ba ninyo sa hapagkainan ang sermon na narinig nyo maaaring kinabukasan? O, ano nga ba yun? Ano ba yung sinabi ni Pastor? Diba? Sa hapagkainan, napapag-usapan ba ninyo ang mga sermong inyong naririnig? Sa Tagalog kasi, ang verse 14 at ang verse 16 ay parehong galak. Pero sa English ay magkaiba. I rejoice sa verse 14 in following your statutes. Nandun yung salitang joy. Sa verse 16, I delight in your decrees. Naalala ko tuloy ng bagong-bago si Jollibee. Yung pag nakikita mo yung fried chicken na drumstick, para bang naglalaway ka na kagad eh. Hindi pa man binibigay sa'yo nung sa kahera, para bang, sarap, do you delight? Ganito ba ang iyong damdamin? Yung galak ay maaaring masabi natin, it is a festive joyfulness. Pero itong delight, ito. Kumbaga, there is a settled pleasure. Ito ang totoong buhay ko.
Ganito ba tayo mga kapatid? Maaaring sabihin natin ito ang kailangang magbago. Room for improvement sa atin. At dahil tayo yung mga anak ng Diyos, tiyak na makikitaan tayo ng paglago, ng pagmamahal, at pagkakaroon ng joy and delight sa Kanyang salita. Let's pray. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa sermong ito at nawa muli kami po ay maibalik sa iyo na kayo po ang buhay na salita ng Diyos. Ang aming tangan ay ang nasulat na salita ng Diyos. At hindi mahiwalay ang pagmamahal namin o pagbibigay ng panahon sa nakasulat na salita ng Diyos sa inyo, Panginoong Hesus, na siyang buhay na salita ng Diyos. Sa ngalan ni Hesus. Amen.